Makalipas ang isang taon, ay naisipan ng magkapatid na sina Rowena at Beatrice na magbakasyon sa probinsya nila. Naiwan si Harold dahil may mga trabaho pa itong kailangan tapusin. Sakay ng bus pauwi sa probinsya nila. Masayang magkatabi sa pangtatluhang upuan ang magkapatid. Sa wakas ate, mabibilhan na natin ng lupa sina tatay at nanay. Pasensya ka na ha, 50,000 lang ang naipon ko. Wika ni Beatrice. Ngumiti lang si Rowena at hinawakan ng kamay ng kapatid. Okay lang yon, medyo malaki naman ang naipon ko, kaya mabibilhan talaga natin sila ng lupa. Sagot ni Rowena. May 150,000 na naipon si Rowena. Ang 100,000 ay ibinigay ni Harold sa kanya. At yung iba ay yung tig 10,000 pesos na paminsan-minsang inaabot sa kanya ng lalaki. Bahagyang kinurot ng sariling konsensya si Rowena. Kung iisipin, ay mas mahalaga pa ang 50,000 na na-share ni Beatrice dahil mula ito sa pagod at hirap na pinagtrabahuhan nito. Samantalang siya, na mas malaki ang share, ay hindi niya pwedeng ipagmalaki kahit na sa sarili niya. Dahil nagmula ang perang yon sa pagtataksil nila ni Harold sa kapatid niya na si Beatrice. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas, ay narating din ni Rowena at Beatrice ang bahay nila. Hindi makapaniwala ang mga magulang nila nang makita silang dalawa. Maraming salamat mga anak sa pagbisita ninyo sa amin. Matagal na namin kayong pinag-uusapan ng tatay at mga kapatid ninyo. Wika ni Aling Nita. Nagyakap silang tatlo dahil sa kasiyahang nararamdaman. Noong sumunod na araw ay naghanap na ng mabibiling lupa ang magkapatid. At nang makakita ay binayaran agad ito ni Rowena. Masaya nilang ibinigay sa magulang nila ang titulo ng lupa. Maraming salamat mga anak. Hindi namin akalain na tutuparin yung pangako ninyo na gagawa kayo ng paraan para magkaroon tayo ng sariling lupa na pagsasakahan. Oo naman po, Nay. Talagang pinagbuti namin ni ate ang pagtitipid para magkaroon tayo ng hanap buhay rito. At kahit mawalan man kami ng trabaho sa Maynila, ay tiyak naman kapag bumalik kami dito ay hindi tayo magugutuman. Dahil may lupain na tayong masasaka. Tama kayo mga anak, kaya maraming salamat talaga sa inyo. Wika pa ng kanilang mga magulang. Nagtagal ng 2 linggo ang bakasyon nilang magkapatid sa kanilang probinsya at pagkabalik sa Maynila ay balik sa dati ang setup nila. Patuloy ang lahat, pati na ang lihim na ugnayan nila Harold at Rowena sa gabi. Tila sila tunay na mag-asawa sa buong magdamag. Dahil walang sawa nilang pinagsasaluhan ang bawal na paglalaro ng apoy. Samantala, paminsan-minsan, habang nasa trabaho si Beatrice, ay naiisip niya ang kanyang ate Rowena at boyfriend niyang si Harold. Alam niya na magkasama ang mga ito sa loob ng bahay, pero hindi naman ganoon ka-close ang mga ito. Halos hindi nga nag-uusap ang ate at boyfriend niya kapag magkakasama sila. Bukod pa doon, kaya hindi man lang nagdududa si Beatrice dahil walang kupas ang sipag at gana ni Harold sa kanya. Kaya panatag siya kahit na magkasama ang dalawa sa iisang bahay na walang ibang pinagbubuhusan ng pagod si Harold maliban sa kanya. Makalipas ang 2 taon ay nabuntis na si Beatrice. Kaya pinahinto na siya ni Harold sa pagtatrabaho sa restaurant. Babe, ngayong buntis ka na ay hindi na ako papayag na magtrabaho ka pa sa restaurant. Masyado ka mapapagod doon at mapupuyat.
lalo at sa gabi ang duty mo. Sapat naman ang ipon natin para makapanganak ka ng maayos. Wika ni Harold. Sigurado ka, babe? Baka naman nakakahiya sa'yo. Dalawa pa kaming nakikituluyan sa'yo, tapos wala pa kaming ambag. Oo, sure ako, at pamilya na ang turing ko sa inyo ng ate mo. Kaya hindi nyo talaga kailangan mag-ambag. Wala nang nagawa si Beatrice, kundi ang sumunod sa noon ay ka-live-in partner niyang si Harold. Magmula noon ay paminsan-minsan na lang may nangyayari kina Harold at Rowena. Dahil nasa bahay na si Beatrice palagi, may mga pagkakataon na hinahanap-hanap ni Rowena ang bagay na si Harold lang ang nakagawa sa kanya. Pero dahil magkakaanak na ang mga ito, kaya nagawa niyang magtiis. Matuling lumipas ang mga buwan, hanggang sa nakapanganak na din sa wakas si Beatrice. Tinutulungan siya ng ate Rowena niya sa pag-aalaga sa anak nila ni Harold. At sa patuloy na paglipas ng mga araw at taon, 2 taong gulang na ang bata, ay nagpaalam na si Rowena na uuwi sa kanila at doon na lang siya sa probinsya maghahanap ng trabaho. Sa katunayan, nakukonsensya na siya sa palihim nilang pagtataksil ni Harold kay Beatrice. Hindi ka namin pinapaalis dito, ate. Pero kung yan ang desisyon mo, wala kaming magagawa. Basta kapag may panahon ka, ikaw na lang ang bahalang dumalaw dito sa amin, ha? Umiiyak na wika ni Beatrice. Tahimik, ngunit nalulungkot ng gusto si Harold. Nasanay na siya na palaging kasama si Rowena at aminado din naman siya na may puwang na ito sa puso niya. Pero mali ang ipagpatuloy pa nila ang maling gawain. Kaya tinanggap na lang ni Harold na hanggang dun na lang sila. Sakay ng bus pa uwi ng Bicol, hilam sa luha ang mga mata ni Rowena. Marami na silang pinagsamahan sa Maynila. Iyong kahit patago ang naging relasyon nila ni Harold, ay punong-puno naman ito ng makulay at masasayang sandali at ang higit na nakapagpahirap sa loob ni Rowena ay ang katotohanan na sarili niya mismong kapatid at mabait sa kanya ang kanyang tinatraidor. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Rowena ng mga sandaling yon. Para sa kanya, siguro matatagalan bago uli silang magkita-kitang tatlo. Gusto niyang makalimot at magkaroon ng lakas ng loob balang araw para makahingi ng tawad sa kanyang kapatid. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating din sa bahay nila si Rowena. Hindi makapaniwala ang mga magulang at kapatid niya dahil biglaan at wala siyang pasabi na uuwi pala siya. Pagkatapos ng mahaba-habang kwentuhan, ay nagpahinga na si Rowena. Ganun pa man, laman ng kanyang isipan si Harold at kapatid niya. Nakatulugan na niya ang pag-iyak dahil sa halo-halong emosyon. Kinabukasan ay maagang nagising si Rowena. Nagluto siya ng kanilang almusal at naglinis ng loob at labas ng bahay. Gusto niyang gugulin ang oras niya sa mga bagay na malilibang siya. Oh, anak, bakit napakaaga mo namang gumising? Dapat nagpapahinga ka pa. Alam ko na napagod ka pa sa biyahe. Wika ni Aling Nita. Ngumiti ng matamis si Rowena. Napakaswerte nila at nagkaroon sila ng mga magulang na mababait. Nasa ganoon silang pag-uusap ng mag-ina nang sumulpot sa kusina si Mang Berting, ang kanyang ama. Oo nga anak, kaya ka nagbakasyon para makapagpahinga. Alam naman namin na mahirap ang trabaho mo sa Maynila. Biglang natahimik ang dalaga. Nagkatinginan naman ang mag-asawa.
Hindi na po ako babalik sa Maynila. Inay, itay. May kaunti naman po akong ipon. Gusto ko na magtayo ng maliit na karinderya dito sa atin. Wika ng dalaga. Umaliwalas ang muka ng mag-asawa. Maluha-luha ang mga ito na niyakap si Rowena. Mabuti naman anak at naisipan mo nang pumirmi dito sa atin. Sa totoo lang, mahirap na malayo kayong dalawa ni Beatrice sa amin. Kaya lang, wala naman kaming magawa ng tatay ninyo. Dahil nga, mahirap ang buhay natin dito at isa pa. Dapat din na isipin mo na din ang sarili mo. Panahon na siguro para maghanap ka ng lalaking mamahalin mo. Mahabang litanya ng kanyang ina. Tila nasamid ang dalaga sa sinabing yun ng kanyang ina. Kung malalaman lang na mga ito ang ginawa nila ni Harold, baka isumpa siya ng pamilya niya. Kaya nagkunwari siyang normal. Okay lang po yun, pero kung may darating na tamang lalaki para sa akin, bakit po hindi? Gusto ko na din magkaroon ng sariling pamilya, sagot ni Rowena. Isang linggong ginawa ng tatay at kapatid ni Rowena ang maliit na pwesto niya ng karinderya. Hindi sila masyadong gumastos dahil sariling lupa nila ang pinagtayuan at may sarili silang tanim na kawayan at mga kahoy na ginawang haligi. Kasama si Aling Nita, namili sila sa bayan ng mga kagamitan sa karinderya. Pagkatapos noon, ay mga paninda naman ang sumunod nilang binili. May soft drinks, sigarilyo at alak din kasing paninda si Rowena. Isang umaga, humahangos na dumating ang nakababata niyang kapatid. Ate, may good news ako sa'yo. May itatayong bagong school malapit dito sa atin. Tiyak na maraming trabahador yon. Kailangan mahikayat natin sila na dito na sa atin kumain o di kaya bumili ng ulam. Wika ng binata. Umaliwalas bigla ang mukha ni Rowena. Maging ang nanay nila ay ngumiti din. Talaga anak? Naku, dapat kaibiganin mo agad ang mga trabahador doon. Tapos iayain mo sila na dito sa atin kumain. Sagot ni Aling Nita. Hindi ko lang sila kakaibiganin, Nay. Diba, bakasyon ngayon? Mag-a-apply rin ako kahit helper nila. Nakangiting sagot ni Kevin. Natuwa si Rowena sa sinabi ng kapatid. Mababait talaga ang kapatid niya. Naalala na naman niya si Beatrice. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Inakala ni na Aling Nita at Kevin na tears of joy ang dahilan ng pagluha niya. Makalipas ang isang buwan, narinig ni Rowena mula sa mga customer sa karinderya na may mga itinatayo ng barak sa lugar kung saan itatayo ang mga bagong eskwelahan. Ang bagong eskwelahan. Naku, pag nagkataon Rowena, kahit na may mga kakompetensya ka nagtitinda din ng pagkain, tiyak na dudumugin ng mga trabahador itong tindahan mo. Bukod kasi sa masarap na may mura pa ang mga paninda mo, Wika ni Aling Chona. Ngiti lang ang isinagot ni Rowena sa mga papuri na iba pang kumakain sa kanyang karinderya. Unang araw ng pagtatayo sa eskwelahan, bandang 8:00 ng umaga, na humahangos na dumating si Kevin. May mga kasama itong 5 kalalakihan. Ate, mga kaibigan ko sila at mga trabahador dyan sa ginagawang school. Naghahanap sila ng makakainan. Sakto, nandun ako sa labas ng barracks nila kaya sinamahan ko sila dito. Nakangiting wika ni Kevin. Inasikaso ng maayos ni Kevin at nanay nila ang mga trabahador. Ilang minuto ang nakalipas ay may mga dumating pang trabahador. Halos mapuno na ang karinderya, kaya tuwang-tuwa si Rowena ng umagang yon. Kinahapunan, masayang nagligpit ang mag-anak. Noong naghahapunan na sila,
ay masaya nilang pinag-uusapan ang magandang benta nila sa araw na yon. Nang mga sumunod na araw ay mas dumami pa ang mga trabahador na kumakain sa kanila. Nagulat si Rowena nang ibalita sa kanya ni Kevin na natanggap siya sa trabaho. Alam mo ate, ang pogi ng engineer nila. Bukod sa pogi na ay mabait pa si Sir Dan. Siya nga nag-recommend sa akin kaya nakapasok ako bilang construction worker. Pagbibida pa ni Kevin. Napangiti ng matamis si Rowena. At maging ang engineer ay trinabaho din pala ng kapatid niya. Nasa ganun silang pag-uusap nang may pumaradang kotseng pula sa tapat ng karinderya nila. Nanlaki ang mga mata ni Kevin nang makilala ang kotse. Si engineer yan ate. Wow, ang galing naman. Pati siya. Magiging customer na din natin. Bulong ni Kevin. Nasa isip ni Rowena na may edad na ang engineer. Ngunit napakunot noon dalaga ng isang matangkad, tisoy at gwapong lalaki ang bumaba sa kotse. May kasama itong dalawa pang lalaki na pawang may mga edad na. Malayo pa lang ay ngumiti na ang lalaki. Kumaway si Kevin at masayang sinalubong ang mga dumating. Habang naglalakad ay natuon ang paningin ni Engineer Dan kay Rowena. Hindi niya akalain na maganda pala ang tindera sa karinderyang yon. Napansin naman agad ni Kevin ang reaksyon ng engineer. Sir Dan, siya po ang kapatid ko na si Ate Rowena. Siya po ang may-ari ng karinderya. Pagpapakilala ni Kevin. Napangiti si Dan nang makapasok na sila sa loob ng karinderya. Hindi mapuknat ang paningin niya sa matangkad, maganda at balingkinitang katawan ng ate ni Kevin. Sa unahang mesa, pinaupo ni Kevin ang grupo ni engineer. Mukhang mapapadalas ang pagkain natin dito sir. Pagbibiro ng isa sa kasama nito. Malamang, sa wakas minatipuan ng ating poging engineer. Sagot naman ng isa pa. Napalingon sa dalawa si Dan. Malapad ang ngiti nito na kumindat sa dalawa. Samantala, sa cashier area, kung saan nakaupo si Rowena, ay tumayo siya at siya na ang nag-asikaso sa mga order ng mga bagong dating. Hindi niya alam kung bakit tila hinihigop ang kanyang kaluluwa sa paraan ng tingin ni Engineer Dan sa kanya. Hanggang sa isa-isa nang sinerve ni Rowena ang mga putahing in-order ng tatlo. Hindi komportable ang dalaga nang dumaan siya sa harapan ni Engineer Dan. Ate, siya nga pala si Sir Dan, yung kinukwento ko sa yung pogi naming engineer. Wika ni Kevin. Nakangiti si Kevin, may hawak na isang bandihadong papaya. Ganon sila mag-welcome sa mga bagong customer. Palaging may inihahanda silang libreng prutas. Ipinakilala ni Kevin ang dalawa sa isa't isa. Nakangiti at palihim na kinikilig si Dan. Dahil napag-usapan na pala siya ng magkapatid. Lalo pang gumanda sa paningin ni Dan ang dalagang si Rowena nang ngumiti ito. At nakipagkamay sa kanilang tatlo. Tila may kuryenteng dumaloy sa mga ugat ni Dan nang makadaupang palad ang magandang dalaga. Ramdam naman ni Rowena na nanginginig ang kanyang mga kamay. First time na naramdaman niya yon sa isang lalaki. Dahil si Harold lang talaga ang naging lalaki sa buhay niya. Makalipas ang isang linggo, magmula nang kumain ang grupo ni Dan sa karinderya ni Rowena, ay hindi na ito nagpakita pa. Isang umaga, araw ng linggo noon, at mag-aalas 10 ng umaga, hindi nagbukas ng karinderya si Rowena dahil may lalakarin siya sa kabilang bayan. Paalis na siya nang biglang may pumaradang kotse sa tapat ng bahay nila. Kinabahan ng dalaga dahil kilala niya kung kaninong kotse yon
Bumaba si Dan at may hawak itong bungkos ng pulang rosas. Nakangiting lumapit sa kinatatayuan ni Rowena at kinabot ang bulaklak. Para sa pinakamagandang babaeng nakita ko. Tanggapin mo ang munti kong alay. May pagbibiro sa boses ni Dan. Mula sa labas ng tarangkahan ni Rowena ay nakatayo ang kanyang mga magulang at si Kevin. Kararating lang ng mga ito mula sa pagsisimba. Masaya ang mga ito sa nakikitang kasiyahan sa mukha ng dalaga. Lumapit si Kevin kay Dan at binati nito ang bisita. Mukhang magkakabayaw na ako ng isang engineer biro ng binata. Lumapit ang mga magulang ni Rowena at Kevin at formal na pinapasok sa loob ng bahay si Dan. Sa huli ay nagboluntaryo si Dan para samahan sa kabilang bayan si Rowena at magmula nga noon ay naging masigasig na sa panliligaw ang binatang engineer kay Rowena. Makalipas ang 2 buwang panliligaw ay sinagot na ni Rowena si Dan. Noong minsan na nagkasarilinan silang dalawa ay inamin ni Rowena na may nauna ng lalaki sa buhay niya. Pero hindi niya sinabi na ang bayaw niyang si Harold ang lalaking yon. Humanga si Dan sa katapatan ng girlfriend niya na si Rowena. Wala akong pakialam sa nakaraan mo, mahal. Ang mahalaga ngayon ay yung tayong dalawa at ang bubuuin nating pamilya. Wika ni Dan. Pumatak ang luha sa mga mata ni Rowena. Naisip niya na si Dan ang sagot sa kanyang dasal. At sa oras na yon, bilang pasasalamat sa pagtanggap sa kanya ng buo ng nobyo, ay kusa ng inalay ng dalaga ang kanyang sarili sa lalaking nagbigay ng pag-asa sa kanya. Matuling lumipas ang mga araw. Nang maka1 taon na ang kanilang relasyon, nagpa siya ng magpakasal sina Rowena at Dan. Hindi niya inimbita ang kanyang kapatid at bayaw na si Harold para na din sa ikatatahimik ni nanatiling lihim ang 4 na taong naging ugnayan nila Harold at Rowena. Pagkalipas ng ilang pang buwan ay nabuntis na din si Rowena. Pareho silang namuhay ng masaya kasama ang kanilang pamilya. Ayun my loves, dito na po nagtatapos ang ating maganda at punong-puno ng mga maiinit na aksyon na kwento. Sana ay na-enjoy nyo ang pakikinig. My loves, kung bago ka lang dito sa ating channel, ay huwag ka nang mahiya na mag-subscribe ha. Marami pa akong i-upload dito. Pwede mo ring balikan ang napakarami nating upload noong nakaraan at siguradong ma-enjoy mo din yon. Salamat sa pakikinig my loves. Take care and bye-bye!